Ayan. Inward, upward. Inner, upward. Inner, upward. Ayan. Paano pagka bata? Baby. Ha? Pwede naman ganito pagka, pero usually, ginagawa natin back slapping. 1, 2, 3, 4, 5. Then forward uli, check natin kung merong nandito yung obstruction. Pwede tayong mag-finger sweep, scissor sweep na tinatawag, pero doble ingat po tayo. Kasi, baka pumasok lalo yung bara. Ayun. Kaya minsan, tagilid mo lang, pagka ganon, naluluha naman. Nailuluha niya yung foreign body. Usually kasi common ang airway obstruction sa mga bata. Yung mga mahilig sumubo. Di ba maraming insidente, bata nakakalunok ng barya? Kambot, ayun, delikado yun. Karayom, nalunok. Walong karayom nilunok niya. Mahirap talaga pag bata, no? Mahilig sila magiinom kasi mga bata. Yung anak ko nga nang huli, pinakain ko ng Pringles. Sabi nung nanay ko sa akin, ano ba yung kinakain ng anak mo? Pringles. Yung pala naubos na yung Pringles, yung takip na ng Pringles yung kinakain. Ha? Napagalitan patuloy ako ng nanay ko. Hindi ko nakikita kasi kumakain din ako. Ayun, babantayin natin lalo yung bata. Sa matatanda din, usually nagkakaroon naman ng obstruction, minsan nahihirapan huminga. Pagka yung malalakas, minsan nagsislap off yung tongue. Napapansin nyo ba yung ibang malalakas sumilik? Pag tulog sila, relax yung muscle, yung tongue nag-i-slap off. Nagkukos minsan ng obstruction. Pag cyanosis, bluish discoloration of skin or lips, ito yung mga nagkukulay ube, nangingitim. Ayan, yung signs of ng respiratory failure. Agonal breathing, ito yung tinatawag short labor irregular breathing o yung naghihingalo. Nakakita na ba kayo naghihingalo? Bagong guidelines ng American Heart Association is pag naghihingalo yung pasyente, pwede na tayo mag-start ng CPR. Usually kasi yung mga last breath, minsan wala na siyang pulse. Nasubukan ko to. Ako yung naging lay rescuer din po ako nung panahon ng pandemic. Bale, meron akong tiyahin, 2 beses na siya inatake sa puso. Then, nung huli, nasa bahay namin siya. Unang atake niya, nasa bus siya. Then, inatake siya, nadala siya sa ospital. Pangalawang atake niya, tumawag siya sa akin. Sabi niya sa akin, nahihirapan akong huminga. Eh, syempre, uso dati yung pandemic, uso dati yung COVID nung panahon na yun. Ang ginawa ko, ang unang tingin ko, COVID. Di sabi niya sa akin, sige, magdadala na lang ng oxygen, then pulse oximeter. Pero iba yung hingal niya at may kasama ng chest pain. Yung parang masikip yung paghinga niya. Yung inaatake siya, tawag doon is, nag-start na yung heart attack. Tinawag ko doon kay Ma'am Rose kasi kilala niya si Dr. Perolino eh. Kinanong ko yung number, na-contact ko. Ayun nga, pangalawang atake. Ang mali ko lang is hindi ko na tanong sa kanya kung na-operahan siya nung paglabas ng ospital. Kasi di naman ako ganong kamarites na ayoko rin naman pakailaman yung mga pinsan ko. For example, kung ano ba nangyari, ba't di nyo ginawa yung ganito, ba't di nyo ginawa yung ganyan. Eh, baka sabihin na nanghihimasok pa ako sa may buhay ng may buhay. They come short, nasa bahay namin. Ang advice ng doktor kasi hanggat di ka na-ooperahan is bawal kang mapagod, bawal kang masyadong malakas yung emosyon, bawal kayong dapat di tumataas yung tibok ng puso kasi pagka tumataas yung tibok ng puso o kaya blood pressure o kaya yung pulse, nagkakaroon ng dagdag workload dun sa puso natin. Kung for example, may bara yung puso natin, for example, tumaas yung tibok ng puso, pwedeng yung bara is matanggal at bumara dun sa ibang parte ng puso. Ayun yung nagkakos ng cardiac arrest. Ayun yung sa medical side. Pero usually, meron namang common na nagkukos ng cardiac arrest yung mga nalulunod. Marami ako nakikita sa Facebook yung nare-revive pag yung nalunod. Madali siyang i-revive kumpara dun sa mga medical side na maraming mga sakit na pasyente. Ayan. Airway management and rescue breathing. Disinflate the lungs, facilitate oxygen delivery.
and open up pulmonary vasculature. Ito yung literal lang na ang ginagawa natin, CPR, manual pump ng heart, then yung airway management naman, nag-oxygenate tayo ng pasyente. Parang tayo rin yung naging function ng lungs ng ating pasyente. CPR prolongs the time that the victim in ventricular fibrillation to buy more time for shock to be delivered. Kasi meron tinatawag na ventricular fibrillation. Ano ba ito? Ito yung mahirap na i-detect. Hindi mo na makakapasya na pulso. Mabilis siya yung heart rate. Sobrang bilis na hindi mo makakapa. Ito yung napapanood nyo pag nanonood kayo sa TV na pag may ina-atake sa puso na parang guhit-guhit sa ECG. Ito yon, yung ventricular fibrillation. Kailangan niya itong i-shock o kaya kailangan ng defibrillator o AED para pwedeng ma-restart yung heart rhythm ng patient natin. Ito. Automated external defibrillator used to help those experiencing cardiac arrest is a sophisticated yet easy device that can analyze the heart rhythm and if necessary can deliver electric shock or defibrillate to help the heart reestablish effective heart rhythm. Ito yung sinasabi ko sa inyo na defibrillator to na automatic. Pagka ginawa natin to, mismong magsasalita na yung defibrillator kung anong gagawin natin. Nag-download ako nung sample nung prompt nung AED para alam nyo lang. Dito na lang. May mic ba? Hindi ko alam kung nasa yung mic to cellphone. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Nagsasalita yung AED yan. Shock advised. All clear, unclear, with clear. Yan, sasabihin natin yan. Stay clear of patient. Pag-clear na tayo kasi pwede tayo Deliver shock now. Press the orange button now. Yan, na-press na natin yung red button. Shock delivered. Begin CPR. Ayun, narinig nyo, mismo yung AED na magsasabi sa atin kung anong gagawin natin. Kung wala, hindi natin na-revive yung patient, sasabihin niya uli sa atin, continue CPR. Magsi-CPR pa rin tayo hanggang dumating yung tulong. Pero pag walang AED, gagawin lang ho natin is mag-CPR na mag-CPR. Ayun. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung kailan dapat mag-stop mag-CPR. Early recognition and prevention, where all emergency care providers must should first survey the scene. Napanood nyo ba yung sa yung sa Skyway ba yon? Yung minabangga, na, yung pahinante, nasa Facebook yon. Usually, pagka kami sa ambulansya is, ayun yung isang worry namin. Dapat i-survey muna namin yung scene kung safe ba ito. Kasi minsan nangyayari, minsan nauunahan namin yung police, yung pala hostage taking pala yung napasukan namin, humihingi ng tulong medikal, hostage taking pala. O kaya away pala, for example. O kaya banggaan. Mahirap kasi pag nauna kami doon sa banggaan, nasa University Avenue, for example, nagkaroon ng banggaan, nauna kami sa police sa traffic. Minsan, hindi mapapansin na pwede kami ma-aksidente kasi wala nagkukos ng traffic kung nagmamanage kami doon sa gitna ng kalsada. Ayun. Determine is if the scene is safe. First aid provider must be aware of their personal safety and take universal precaution that may vary based on a specific circumstance. For example, merong nagsiswimming kayo, for example, then na kuryente yung anak mo. Anong unang gagawin natin? Patayin muna natin yung unang source ng electricity. O for example, may nagbabarilan at ikaw yung first responder, anong unang gagawin? May nakahundusay. Mag-video muna, Facebook live mo muna ngayon yun. Gaganon ka muna. Dito po kami ngayon sa aming lugar, may nakakabarilan po ngayon.
Ayun una yung gawin, huwag kayo tatawag ng pulis. Hindi, unang-una natin gagawin syempre, for safety concern, tawag tayo ng pulis. Pag natawag na natin sa pulis, saka tayo mag-Facebook Live at sabihin natin na kapag nakatawag na po kami ng pulis, bago po ako mag-Facebook Live, baka po i-bash nyo po ako dahil sa ginawa ko. Ano lang po ako, social media, ano yun? Vlogger lang po ako. Yun, unahin natin palagi yung safety. Ayun yung nagiging problema minsan pag sunog, nauunahan pa ng video. Kailangan po namin ng tulong. Pwede naman siguro, mga ganon. Pero mas maganda syempre kung at first ikaw yung makatawag kasi hahaba pa yung cycle ng tawag eh. Kung nakatawag ka muna bago ka humingi ng tulong, kung wala ka talagang magawa, pwede naman siguro yun. Pero mas importante tumawag ka muna doon sa concerned unit para maiwasan mag-aggravate yung sunog, for example. Environment, ito nga. Electric cables, fire risk for explosion, dangerous goods, and unsafe location. Yan. Pwede tayong tumawag pagka safety concern, may nagbabarilan, police, BFP, pag kunwari electrical or something sunog. Hazmat naman is mga ano to, mga more on chemicals. Kunwari, merong tinatawag na carbon monoxide poisoning. Alam niyo po ba yung carbon monoxide? Yun yung ano, yung napanood niyo ba yung nasa loob ka ng parking lot tapos nag-aircon sila? Yung pumapasok na fumes dun sa aircon pala is carbon monoxide. Di nila na-anticipate na, kasi usually yung LPG is, ang pagkakaalam ko is nilagyan lang talaga nila ng amoy yun. Para maging aware yung tao na bukas yung LPG kasi pwedeng mag-cause yun ng fire and at the same time, pag na-inhale mo yun na in long run, pwede kang mag-cause ng carbon monoxide poisoning. Wala tayong oxygen kundi yun lang, pwede mag-cause ng death sa pasyente natin yun. Meron nga, parang nakwento ng lolo ko dati sa PGH, merong isang parang agency, hired siya na cleaners, di siya na-inform na nag-baygon dun sa loob ng room, then nag-rest siya. Ayun, nag-code din siya. Ewan ko kung natuloy yung kwento ng lolo ko dati yun. Basta dapat, marami dapat tayong precaution, lalo-lalo na sa ating opisina, kasi hindi lang tayo tao, sa mga titignan po natin. Determine the number of patient. Determine the mechanism of injury. Nasa na, parang lumagpas na ako. Yan. Casualty, ito yung mga ating i-rescue. PPE, yun, dapat naka-face mask tayo. Yan. Determine the mechanism of injury or nature of illness. Pag sinabi natin mechanism of injury, ito usually yung mga trauma, mga nabangga, nasaksak, ganyan. Pag nature of illness naman, ito yung mga diseases, katulad ng hypertension, high blood, for example. Prioritizing needs for taking care of most sensitive problem first. Airway, breathing, circulation, palagi po kami. Ang priority namin, paghinga muna, daanan ng hangin, paghinga, circulation. Merong tanong to sa BLS, ano ba uunahin mo? Yung merong femoral artery hemorrhage, yung nahiwa siya, or yung breathing? Anong uunahin natin? Airway or circulation? Breathing? Usually kasi, depende po. Pag sinabi mong femoral artery hemorrhage, kuwari, na bangga siya, usually sobrang lakas ng bleeding ng pasyente. Kahit pagka ganon, ang bleeding, priority natin yung ganon, pag severe bleeding. Pero pag minor bleeding, gas-gas lang, for example, airway tayo. Kasi baka pump tayo ng pump, yung pala, pagpapump natin, pumapump din yung dugo doon sa pasyente natin, doon sa kanyang singit, for example. Ayun, kaya priority natin, airway, pero depende kung anong case. Usually naman, nagiging case lang talaga is pag severe bleeding yung patient po natin. Additional help, pagkailangan,